Kapuso, may binabantayan pong low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Namataan iyan ng Pag-asa, 1,400 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. May posibilidad itong maging bagyo at pumasok sa PAR. Katunayan, itinuturing na ang nasabing LPA na bagyo ng Japan Meteorological Agency. Sa ngayon, wala pa itong epekto sa lagay ng ating panahon. Ang sabi ng Pag-asa, muling lumalakas ito nga hanging amihan. Apektado nito ang northern at central Luzon, habang ito namang shear line ang umiiral sa southern Luzon. 16.4 degrees Celsius ang minimum temperature ngayong araw sa City of Pines sa Baguio, habang 18.2 degrees Celsius sa Malaybalay, Bukidnon, 19.5 degrees Celsius sa Lawag, Ilocos Norte. Nakapagtala naman ng 20.5 degrees Celsius na minimum temperature sa Sinait, Ilocos Sur, habang 25.2 degrees Celsius dito naman sa Quezon City. Dahil sa amihan, magiging maalon at delikado po sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga dagat na sakop ng Batanes, Ilocos Provinces, La Union at Cagayan kasama ang Babuyan Islands. Sa masusunod na oras, uulanin ang malaking bahagi ng Southern Luzon at Visayas base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Asahan din ang ulan sa ilang panig ng Northern at Central Luzon at Mindanao. Posible ring muli ang ulan dito sa Metro Manila. Kaugnay nga sa binabantayang LPA, posibleng maging bagyo na kasalang sa balitang hari si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga din po sa kanila at sa lahat po nating mga taga-subaybay. Sir Chris, anong status na po nitong binabantayan nating low pressure area na maging isang bagyo? Sa ngayon po, naging ganap na bagyo na nga itong low pressure na nasa labas pa ng PAR. At bagamat wala pa itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, ay nagpalabas po tayo ng tinatawag nating Tropical Cyclone Advisory number 1 hinggil nga dito sa naturang sama ng panahon. Nasa layong 1,540 kilometers po ito silangan ng southeastern Mindanao. At sa ngayon, tropical depression ang kategory nito. No? Ang lakas ng hangin umabot hanggang 45 kilometers per hour malapit sa gitna at yung pagbugso naman naabot hanggang 55 kilometers per hour. Posible itong pumasok na ating air responsibility sa pagitan ng Miyerkules hanggang Huwebes ng madaling araw. At pag nagkaganon, bibigyan po natin to ng local name na Kabayan. At ulitin ko, no, bagamat wala pa itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa at nasa labas pa po ng ating PAR, pinapayaw po ang lahat, lalong-lalo na yung mga kababayan natin sa Visayas, sa Mindanao at maging sa ilang bahagi ng Southern Luzon area na patuloy nga magantabay sa update natin hinggil sa naturang sama ng panahon. Sir, sinabi niyo tama, Miyerkules po maaaring pumasok na po ito sa PAR. Tama po, no? Sa pagitan ng Miyerkules ng gabi hanggang Huwebes ng madaling araw ay posible itong pumasok sa ating area of responsibility. At pag nagkaganon, bibigyan nga po natin ito ng local name na Kabayan. At pag posible rin tayo magtaas ng warning signal, no? Kaya antabayanan ng mga kababayan natin, i-upgrade natin into tropical cyclone bulletin yung ating tropical cyclone advisory kapag pumasok na nga ito na ating area of responsibility. Sir, para mas makapag-ingat lang po yung ating mga kababayan, saan-saan po ba yung mga lugar na nakikita nyo magpapaulan po itong si Kabayan? Well, sa ngayon ang assessment natin ay more on the Visayas area, ilang bahagi po ng Mindanao at maging sa ilang bahagi po ng Southern Zone, particular sa Bicol region. Yan pong inaasahan nating senaryo ay habang paparating ang weekend. So aside from yung ulan dala nito, posible rin makaranas ng malalakas na hangin sapagkat itong bagyong ito, once na pumasok nating air responsibility, ay posible pang lalong lumakas. From the current category na isang tropical depression lamang, hindi natin sinasantabi yung posibilidad na maaring abutin pa nito yung typhoon category bago nga tumama dito sa may bandang Visayas, Mindanao area ngayong darating na weekend. Sir, makakaapekto ba sa bagyo yung unti-unting paglakas muli ng hanging amihan? Well, sa ngayon dahil medyo malayo pa ito sa kalupaan nating bansa at mababa pa yung location nito in terms of latitude, ay wala pang gaanong epekto itong amihan dito nga sa naturang bagyo. Pero posible na kapag patuloy nga itong kumilos papalapit ng Visayas area or maging sa ilang bahagi ng Southern Luzon, posibleng pumasok yung or maapekto ito ng hanging amihan at maging mabagal ang development or yung lalong paglakas. Ganun pa man, patuloy tayong magmo-monitor, no, sapagkat
bagamat mabagal yung na-expect nating paglakas nito, posibleng umabot na ito ng typhoon category bago pa man din lumapit sa kalupaan ng bansa, particular nga dito sa may bandang Eastern Visayas area ngayong darating na weekend. Mhm. Ilang bagyo pa po ba ang inaasahan natin bago matapos ang taon? Well, we're not ruling out the possibility no, na baka makaranas pa tayo ng mga hanggang 3 bagyo bago magtapos ang kasalukuyang taon na ito. Mhm. Sir, maraming interesado dito. Kumusta naman po ang banta ng El Nino at magtutuloy-tuloy na ba ang malamig na panahon dahil sa amihan? Well, yung amihan kasi sa talagang nandito na, asahan natin na particular na dito sa may bandang Hilagang Luzon ngayong week, asahan natin na posibleng bumaba yung mga antas ng temperatura dahil andito yung initial bugso ng amihan. In terms of epekto naman ng El Nino, yun nga, gaya ng inaasahan natin, yung mas konting paulan or tubig ulan na matatanggap ng ilang bahagi ng ating bansa, posibleng magsimula ngayong mga huling buwan ng kasalukuyang taon hanggang sa first quarter ng susunod na taon. No? So, during the second half of this year, pagpasok pa lamang ng June, July ay nakipag-ugnay na po tayo sa mga iba't ibang hensya ng ating pamahalaan na kasama natin sa disaster preparedness and mitigation para po makapaganda na po para nga dito sa inaasahan nating epekto ng El Nino. Maraming salamat, Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Kapuso, para laging updated sa lagay ng panahon, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.